Ako sa Kristen ako ng pare. Nung nakita ko ang mga kalaswaan ng pare, di ko na sasabihin yung anong kalaswaan ng pare at madre. Kuminsan nga, nabuntis yung madre. Pag nabuntis na, malaki na ang tiyan, itatago na doon sa ilalim ng kumbento. Kabilang buhay. Dahil itong mundo na ito pang samantala lang tayo. Hindi tayo dito tatagal. Kaya yun ang dapat mong isa puso ka agad. Huwag mo nang pag-isipan. Anong pag-isipan mo? May asawa ka na ba? Hiwalay daw. Hiwalay. Hiwalay. So palagay natin, meron na kasi hiwalay. Anong hiwalayan mo kung wala, di ba? No. Noong nagtagpo kayo, magkakilala na ba kayo? Di pa. Bakit kayo nagkaunawaan? At matapos kayong nagkaunawaan, nagsusumpaan kahit isa't isa, bakit ngayon naghiwalay kayo? Tadhana. Dahil sa hindi natin inisip. Itong imbitasyon ng Allah, buhay na kasalalay, sabihin mo, pag-isipan ko pa. Ako sa Kristen ako ng pare. Nung nakita ko ang mga kalaswaan ng pare, di ko na sasabihin yung anong kalaswaan ng pare at madre. Kuminsan nga, nabuntis yung madre. Pag nabuntis na, malaki na ang tiyan, itatago na doon sa ilalim ng kumbento. Maniwala ka sa hindi. Opo yun. Pag nanganak na yung madre, Alam mo rin yun? Yes po. pag nanganak na yung madre, Dati kan isang Kristan. Alam din daw niya. Chef ilalabas dati yung isang bata ng madre, ilagay sa pintuan ng simbahan. At sabihin niya, kawawa naman ang batang to. Ano naman ang ina, walang awa, ba't iniwan ito niya dito? So, sasabihin niya, Father, may bata dito, kawawa, iniwan. O sabi niya, sige, dalhin mo. Igagawa nila ngayon ng adaptation paper. Bakit? Hindi sila pwedeng makasal. Kasi meron silang celibacy. Ipinagbabawal ni Pablo ng isang naglilingkod sa Diyos ay hindi mag-aasawa. Pero ano ang sabi ng Biblia? Kung kayo ay naglingkod sa Diyos, mag-asawa kayo isa lang para hindi kayo matangay sa kasamaan, hindi kayo maligaw. Hindi nila sinunod ang Biblia. Totoo yan, sister. Kung si brother sa Kristan siya, alam niya na hindi sinunod ang Biblia. Rinapso madatak si bugada. Wama tadri napson bayar din tamot. Innallaha alimul kabir. Hindi nyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo mamaya. Alam mo ba? Napupunta ka rito at magkatagpo tayo, magkausap tayo. Ang alam mo lang, pupunta ka. Kana sabihin na lang na nakakita, nabangungot. Nabangungot. Pagdating mo sa ospital, anong nangyari? Na cardiac arrest. Ano bang ibig sabihin ng cardiac arrest? Inaristo ni kamatayan ang puso. Now, sa amin, sa Islam, halos magkarapit din dahil dumating na si Malakalmot at kinuha na yung kaluluwa. Kaya yun ang ating paghandaan. Kaya dito sa Islam, ang paghahanda ay dasal. Ang dasal natin ngayong gabi, itong huli naming dasal, Isya. Hindi namin alam kung makapagdasal pa kami ng Fajr. Sa kinabukasan. Kasi pag tulog mo ngayong gabi, wala kang kamalay-malay kung mabubuhay ka pa ba o hindi na. Kaya ang Muslim bago niya ihiga ang kanyang katawan, sinabi niya, Bismillah yamutu wa ahya. Sa ngalan ng Allah, sa iyo ako mamamatay, sa iyo ako mabubuhay. Bakit? Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Sa Diyos tayo nanggagaling, sa Diyos tayo babalik. Kaya ang pagbalik Islam, sister, napakasimple. Manumpa ka. Aalisan mo yung turo
sa kabihasnan na iyong nakita, nakagisnan. Manumpa ka na manumbalik ka sa Diyos, manumpa ka na sambahin mo siyang nag-iisa. At pagkatapos sa panunumpang yan, isabuhay mo ang iyong pinanunumpaan na magsamba ka sa nag-iisang Diyos lang. Huwag ka nang magsamba ng iba. Dahil ang pinakamortal na kasalanan ang magsamba ka ng ibang Diyos maliban sa nag-iisang Diyos. Huwag kayong magsamba ng ibang Diyos maliban sa akin lamang. Sa Old Testament, ganun din yan, yung nakasulat, Huwag di ba? kayong magsamba ng mga inanyo ang ribultong bato. O anumang bagay na nilikha ng Diyos sa pagitan ng langit at lupa maging sa ilalim ng tubig. Huwag yung gamitin ang pangalan ng Diyos na katampalasan. Kung wala man lang kabuluhan, huwag yung gamitin dahil ang kaparusahan ay impyerno. Impyerno palagi ang pinag-uusapan. Kanais-nais bang sabihin mo, patayin ko ang Diyos para maligtas ako sa kasalanan ko? Ikaw ang dapat patayin, hindi ang Diyos. Kasi ikaw ang nagkasala. Ang Diyos nagpadala ng batas. Ikaw naman ang hindi sumunod. Ngayon nagkasala ka, Diyos mo patayin mo para ka maligtas. Napakalaking katampalasan, sister. Kaya ang panawagan ng Allah sa atin lahat, magmula kay Propeta Adam, hanggat kay Jesus na pangalawa sa huling propeta, at sa huling propeta na si Propeta Muhammad sa Islam, sinabi niya, Ya ayyuhalladina amanu, kuan po sa kong, wa ahlikum nara, kuduhan naso wal hijara. O kayong mga naniniwala, okay? Naniniwala ka sa Diyos, di ba? Totoo? Sinong Diyos? Kailangan tayo, yung magprangkahan. Kasi naharap-harapan na tayo nag-usap. Hindi mo pa ako sagutin. Yung totoo. Sinagot mo yung asawa mo pagkatapos siniwalayan mo. Tapos ang ala ngayon na kinausap ka, ayaw mo sagutin. Katotohanan tungkol sa... Naniwala ka ba sa Diyos? Ilan ang Diyos pinaniniwalaan mo? Ha? Isa lang. Nelson, isa lang. Hindi ba pwede maging tatlo? Tatlo daw. Check pa rin. Paano naging tatlo ang Diyos? Nelson, sige, bago tayo yung paniniwala mo dati na Kristiyano ka, paano naging tatlo ang Diyos? Anong doktrina itinuturo sa inyo para tanggapin ang Diyos ay tatlo? Diyos sa langit, marami kasing Diyos na inano sa amin sa Kristiyano. Si Yeso Cristo. Sa akin naman, marami rin ang Diyos. Pineapple Diyos, banana Diyos. Sa akin ho, isa lang. Aha, maganda yung sa inyo. So itinuro sa inyo, maraming Diyos. Diyos sa langit. Sino pa? Ang turo ng simbahan, Katoliko, isa lang ang Diyos. Pero merong tatlong katawan. Tatlong katawan. Sabi ko, Father, sabi mo isa ang Diyos, bakit may tatlong katawan? Sabi niya, anak, isa lang yun. Wala nang tatlong katawan. Idika ko, Father. Bakit itinuturo ko sa mga tao ang Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo? Yes. Oh, may tatlong katawan, Father. Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Now ngayon, Father, ang Diyos Anak, mangyari ang Diyos Espiritu, nagdasal sa Diyos Ama. Yes. Ang Diyos sa baba ng anak, nagdasal sa kanyang anak. Anak ko o Panginoon ko. Ano, sister? Hindi mangyari yun. Malaking kasinungalingan. Kaya, huwag gamitin ang pangalan ng Diyos na katampalasan. Isang malaking katampalasan na sabihin mo, ang Diyos na tutulog, ang Diyos kumakain, ang Diyos nagsa espiritu, ang Diyos nagsa tao. Ngayon kung kausapin ng Diyos ang isda, magsa-isda ba siya? Kung kausapin ng ibon, magsa-ibon siya. No? Binigyan tayo ng sapat na kaalaman. Tamang katalinuhan. Hindi ka makarating dito sa Saudi Arabia kung wala kang katalinuhan. Anong trabaho mo? Cleaners po siya. Clinic. Cleaners. Cleaner. So, kung cleaner ka, meron kang idea
kung paano mo linisin. Tama? Yun ay katalinuhan. Kung basa, mayroon kang katalinuhan kung paano mo yan patuyuin. Kung tuyo, mayroon kang katalinuhan kung paano mo alisin yung putik. Kailangan mo lagyan ng tubig. Yan ang lahat ng mga katalinuhan. Doktor, anuman, engineer. Pero ang lahat na ito, sister, hanggang libingan lang. Ang katalinuhang dala natin dito sa mundo, dala natin sa hukay, dala natin sa araw ng paghukom, ito ang katalinuhang biyaya ng ating Panginoong tagapaglikha, ang Allah, na ipinamana niya sa atin, na babaunin natin hanggang sa kabilang buhay. Anong sabi ni Jesus? Huwag kayong mag-ipon ng kayamanang ninanakaw, kinakalawang at tinatanga. Ipunin niyo ang kayamanang naiwan sa mundo, nadala sa hukay at nadala sa araw ng paghukom. Ano to? Ang Islam. Nandito ka pa sa mundo, Islam ang isinasa buhay mo. Pagdating mo sa libingan, tinatanong ka ng anghel, sino ang iyong Panginoon? Man rabo ka. Isabihin mo si Jesus. Sinong Jesus? Yung puti, yung itim. So sister, maraming katanungan. Ano yung mga santo? Ano yung mga santa na siniluluran mo, sinasamba mo? Kahiya-hiya, sister. Kasi kami sa Islam, ang paniniwala namin sa Islam, minamahal namin si Jesucristo bilang isang propeta. Bilang sugo ng Allah. Hindi siya Diyos. Hindi ang Diyos magkakatawang tao. At hindi rin ang Espiritu paniniwalaan namin at hindi rin ang Ama na siya ay Diyos. Ang Diyos, siya si Allah. Ang ibig sabihin ng Allah, pinupuri at niluluwalhati. At siya ang Diyos na tagapaglikha, tagapanustos, at siya ang Diyos ng lahat ng anumang bagay dito sa sanlibutan, at siya ang Diyos na sinamba ng lahat ng mga propeta. So napakadali ng Islam. Tanggapin lang sa bukal sa puso at isipan ang paniniwala sa nag-iisang Diyos, Muslim ka na. Ngunit hindi sapat na sabihin mo naniwala ako dahil kailangan may pagsasagawa sa Islam. Pagpapatira pa na kung saan nagpatira ang mga propeta, katulad ng pagpapatira ng mga Muslim, pag-aayuno, paggawa ng kabutihan, pag-iwas sa mga haram na ipinagbabawal. Lalong-lalo na ang pagtatambal at paniniwala at pananalig sa mga iba't ibang mga Diyos-Diyosan. Dahil mismo si Jesucristo sa Quran, sinabi niya, Inna Allaha Rabbi wa Rabbukum fa'budu hada siratal mustaqim. Katotohanan siya ang Allah, ang aking Diyos, ang Diyos na nag-iisa, na nararapat sambahin niyo siya. Dahil yan ang tunay na daan na patungo sa kaligtasan. So anong sabi ni Jesus sa John 17, verse 3? Ito ang buhay na walang hanggan. Ang kilalanin kanilang iisang tunay na Diyos at si Jesucristo na iyong sinugo. Oh. So maliwanag yun, Sheikh, sa Biblia yun. So sinugo siya at kilalanin ng tunay na nag-iisang Diyos. So paano mo nasasabihin na sasambahin si Jesucristo? Di po ba? Maliwanag yun. Ikaw, Nelson. Okay, Nelson. Handa ka bang mag-Muslim? Yes po. Allahu Akbar, Masya Allah. At bakit gusto mo mag-Muslim? Sa totoo lang, prangkuhan tayo. Bakit gusto mo mag-Muslim? Anong dahilan para sa'yo na ikaw ay nagdesisyon para mag-Muslim? Simula lang pumunta ko rito sa Saudi Arabia. Oh. Nakita ko yung paniniwala ng Muslim na kapag sinamba mo si Allah, maliligtas ka sa kahit sa anumang bagay na pagsubok. Alhamdulillah. Ikaw, nabanggit mo sa Kristan ka dati? Yes po. Sa simbahan? Yes po. Ilang taon nandun ka? Bali 4 years po. 4? Yes po. 4 years. Sa Sorsogon po. Itinuro sa'yo ang pagsamba kay Jesucristo. Yes. Tapos hindi mo minsan ba naisip na sasabihin sa'yo ng pare na ito ang Diyos? Pinapaniwalaan mo yun din ng Diyos. Yes. Tapos nililinis mo. Inahawakan, iniingatan kasi baka mabasag, mahulog. Diyos ba yung ganun? Di ba? Di ba ang Diyos yung magbibigay ng protection? Siya ang mangangalaga sa atin?
Tapos ikaw ngayon ang mag-aalaga sa isang bagay na nilikha lamang na hamok sa kamay ng isang tao. So ang Diyos, siya si Allah. Nang ibig sabihin, pinupuri at nilululhati ng lahat ng kanyang mga nilikha. Batid nyo ba sa Islam, ang araw, buwan, mga bituin, ang mga hayop, ang mga bagay, lahat yan pumupuri sa Allah. Pero hindi natin alam, batid na intindihan kung paano sila pumuri sa Allah. Siya lamang nakakaalam, nakakabatid. Kaya, Nelson, tanggap mo ba ang paniniwala sa tunay na nag-iisang Diyos? Yes po. Alhamdulillah, siya si Allah. Si Allah. At kayo rin po, tanggap nyo po ba, bukal sa puso't isipan nyo? Matanong ko po kayo, anong dahilan bakit nyo po gusto mag-Muslim? Hindi kasi, ang Christian kasi, hindi kapareho ng Muslim. Kasi ang Muslim, maraming nagagawang Mashallah. sa mga taong pwedeng tulungan. Kasi sa ngayon, ako talaga kasi gusto kong mag-Muslim kasi nga, madami rin po ako natutulungan ako sa mga Pilipina, kung anong tulong nila, tinutulungan ko sila. Okay. Alam niyo mga sister, mula nung ako'y nag-Muslim, sabi nila, bawal sa akin pumasok ng simbahan. Pero ako pumapasok ako sa simbahan. At pagkapasok ko sa simbahan, babatiin ko sila ng Assalamualaikum. At pagkatapos sabihin ko sa kanila, mga sister, mga brother, pagpaumanhin nyo na. Hindi ako pumasok dito para gawin ko kayong mga Muslim. Pumasok ako rito para iparating ko sa inyo ang imbitasyon ng ating Panginoon. Dahil ang pagpasok sa Islam, mga brother at sister, napakahirap. Bakit? Kailangan mo magdasal ng 5 beses sa isang araw. Hindi ka pwedeng magdasal na hindi ka maglinis, maghugas. Hindi ka pwedeng hindi mag-ayuno ng 1 buwan ng Ramadan. Kailangan 1 buwan talaga. Kailangan kumplituhin mo 1 buwan. At kayong mga babae, kung kayo ay nirigla, utangin nyo at bayaran nyo pagkatapos ng Ramadan. At marami pang mga gawain na kailangan kaakibat sa dila mo ang Allah. Pagdampot mo ng isang bagay, Bismillah. Pagkatapos mo nang gawin ang isang bagay, Alhamdulillah. Hindi ito katulad ng Christian sister, brother. Pagdating sa simbahan, upo. Tapos na ang sermon ng pare. Dahil nagsitayuan na nagsialisan, tatayo na rin si Alice. Anong ginawa niya doon sa simbahan? Naupo. Wala, nakaupo lang sandali. Habang nakabangbang ang kampana, siya ay nagliliwaliw. Kaya yan, sister, ngayong gabing ito, dumating ang imbitasyon ng Allah sa iyo. Payo ko bilang kapatid, Kababayan. bilang kababayan, bilang isa lang ang ating magulang, si Adam at si Eva, huwag mo nang sabihin, pag-isipan ko muna. Dahil kung nagutom ka, hindi mo sabihin, pag-isipan ko muna kung kainin ko ito o hindi. Kung nauhaw ka, hindi mo sabihin, pag-isipan ko ito na inumin o hindi. Bagkus, sinusunod mo ang bulong ng iyong damdamin. Kaya dito ngayon, alam ko ang bulong ng iyong puso. Huwag ka nang mag-alinlangan. Andyan yung dalawa. Ano ang kaibahan nyo? Kung sila ay tatanggap at ikaw ay hindi. Hindi lang yun, Sheikh Farid. Kasi, sister, meron ding dahilan na hindi ka magmumuslim, pero silang dalawa ay magmumuslim, napasama ka sa kanila, anumang rason, o sumama ka lang, o dahil wala kang ano. So, ito na yung imbitasyon sa'yo. Manifestasyon ng pagmamahal sa'yo ng tunay na nag-iisang Diyos. Tanggapin siya. Napakadali ng Islam. Ang Islam tumanggap sa tunay na nag-iisang Diyos. Tapos, step by step, dahil bago pa lang kayo pasok sa Islam, doon mo marirealize na napakaganda ng turo ng Islam. Kaligtasan. Ang yaman po, ang pera, ang lahat ng mayroon tayo, isang araw, ilisanin natin. Mamamatay tayo. Ang tunay na kaligtasan, Nelson, sa libingan, lalo na sa araw ng paghukom, ay ang paniniwala sa tunay na nag-iisang Diyos. Handa ba kayo tumanggap sa tunay na nag-iisang Diyos? Sandali, Amrola. Sister. Maganda ba na pagod ako, tulog na ako, tapos
narinig ko nga din, gigising ako para magdasal. Ano yung kagandahan doon? Dahil yun ang tunay na kaligtasan. Dahil tayo ay hindi tayo magiging alipin ng sarili natin. Tayo ay alipin ng tunay na nag-isang Diyos. Kaya ang paraiso ng Allah ay ibibigay sa mga taong tunay na nagsigawa ng kabutihan, nagtimpi sa mga pag-uutos ng Diyos. Pero, Amro na, gumawa naman ako ng kabutihan. Nagbigay ako ng kawang-gawa. Tumutulong ako sa mga mahihirap. Katulad ni sister, tumutulong ka sa mga nahihirapan, sa lahat ng nangangailangan. Pero, kung hindi ang Islam ang iyong reliyon, kung hindi ang Allah ang iyong Diyos, walang kabuluhan ang mga mabuting gawain na ito. Sabi niya sa Quran, وَمَا يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَا يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Ang sinumang tumahak ng ibang relihiyon bukod pa sa Islam, ito ay magnanais ng ibang relihiyon bukod pa sa Islam, ito ay hindi tatanggapin sa kanya at sa araw ng paghukom ay kasama sa mga talunan. Islam po ang tunay na relihiyon na tanging tatanggapin ng Allah sa atin. Nelson, ano po pangalan nila? Mariste. Marites kung sa Islam. Marites. Nagbalik sa Islam din ako dati sa kulong. 2000. Ikaw, sister, ano pangalan mo? Jocelyn. 2000. Huh? Jocelyn. Nakarating na ako ng bahay. Jocelyn. Good. Sinama nila ako. Masya Allah. Ikaw, Jesseline, handa po? Mag-Muslim? Mainam, Alhamdulillah. Jocelyn. Alhamdulillah. Walang wala kang Mashallah. asawa. Mhm. Walang hadlang. Sige, Sheikh Farid, handa sila mag-Muslim. Walang sapilitan po sa Islam, ha? Ito po, hindi ibig sabihin na kayo mag-Muslim. Kung hindi tayo mag-Muslim, magbaliktad tayo lahat. Huwag maniwala sa Diyos na Allah. Gumawa ng mga kasamaan, karumal-dumal dito sa mundo, walang mababawas sa Allah. Dahil siya ang Diyos na pinupuri at nananatili at hindi nangangailangan na siya purihin. Dahil nananatili siya na Diyos. Napakayaman. Hindi siya nangangailangan. Tayo ang nangangailangan sa Kanya. Dahil gusto natin ng kaligtasan. Gusto natin ng habag at awan ng tunay na nag-iisang Diyos. So, sa walang sapilitan sa Islam, bukal po ito sa puso't isipan. Bismillah. Bismillah. Handa po kayo sa puso't isipan. Allahumma amin. Gumanito po kayo bilang pagsaksi at pagpapatunay sa tunay na nag-iisang Diyos. Okay, Bismillah. Bismillah. Kapatid, na Nelson, sabi mo, Ashhadu. Ashhadu. Di sinusunod. Ito, si Nelson. Sabi mo, Ashhadu Ashhadu. an. Kayo po, lahat kayo sabay-sabay. Isa-isa yun. Ashhadu Ashhadu an an la la ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu wa ashhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah Rasulullah wa ashhadu wa ashhadu anna anna Isa Isa ibni ibni Maryam Maryam Abdullahi Abdullahi wa Rasulu. wa Rasulu. Ako ay sumasaksi Ako'y sumasaksi na walang Diyos walang Diyos nararapat sambahin, nararapat sambahin dapat paglingkuran, at paglingkuran purihin, at hindi kailanman magtatambal sa Kanya tambal sa Kanya At hindi magtatambal sa Kanya. maliban maliban sa tunay na Diyos na siya si Allah. na siya si Allah. Ako rin ay sumasaksi Ako rin sumasaksi na si Jesucristo na si Jesucristo ay bilang ay bilang alipin alipin at propeta at propeta ng Allah. ng Allah. Ako rin ay sumasaksi Ako rin ay sumasaksi na si Propeta Muhammad na si Propeta Muhammad ay bilang alipin ay bilang alipin at huling sugo ay huling sugo ng Allah. ng Allah. Sabi niyo, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wallahi mapalad kayo, sister. Kabayan, Alhamdulillah sa pagtanggap sa tunay na nag-iisang Diyos. Kaligtasan po natin ito. Dito sa mundo, lilisanin ng lahat. Meron Mapalad meron kayo. na kayong mga aklat. Bigyan natin sila ng aklat, Sheikh Farid. Kung sa binigyan kayo pag napunta kami bata, mayroon kami binabasa na. Mga aklat sa dasal. Yes po, meron po. Yung last time na pumunta po ako rito, Meron na. meron binigyan po ako. Mhm. So, Alhamdulillah. At ngayon, bibigyan natin sila ng mga babasahin sa Islam. Alhamdulillah. At nawa ay ito ay nagbigay aral sa atin lahat. Sheikh Farid. Panawagan natin sa lahat. Kukuha lang si Sheikh Farid ng doon, ng mga babasahin. Dati kong forest yan ay ng mga Alhamdulillah. sa trabaho para pang nawala na sa kaya kailangan Masya Allah.
Mahal pa rin kayo ng Diyos, ang tunay na nag-iisang Diyos dahil sa pagtanggap at panunumbalik sa Kanya. Tignan mo ikaw, Nilson, dati nasa sakristan ka, nagtatrabaho sa simbahan, pero dahil napunta kayo rito sa Saudi Arabia, may dahilan. Ikaw din, Judith, di ba? Juliet? Okay, so may dahilan ito. Ang paniniwala sa tunay na nag-iisang Diyos. Mga kababayan namin at aming mga kapatid sa Islam, alhamdulillah, ito po ang relihiyon ng lahat ng mga propeta at relihiyon na tanging kaligtasan ng bawat isa ang paniniwala sa tunay na nag-iisang Diyos. Nasaksiyan niyo po ang mga kababayan natin taga Bicol. Yes. Bicol lahat kayo. Pero lumaki ang Taguig. Saan ka lumaki? Taguig. Tagig, Maharlika. Malapit nga doon. Maharlika Village do. Okay. So alhamdulillah, sana ito ay panatilihin tayo lahat ng Allah sa kanyang relihiyon. Magpapasok tayo sa Islam, magmumuslim tayo hindi sa anumang bagay. Walang palamuti, hindi puwersahan at hindi anumang layunin natin. Ang layunin natin ay ang kalugdan tayo ng Allah at tanggapin niya ang ating paniniwala sa kanya. Hindi sa anumang mga palamuti. Minsan may mga nagmumuslim dahil napilitan daw sila o di kaya ay mayroong mga pabuya na ibibigay or whatever. Hindi natin yan hinahangad. Bagay lamang yun. Ang ating hangad ay ang kaligtasan. Alhamdulillah, panatili nawa kayo ng Allah sa Islam. Tayong lahat. Dahil ito ang tunay na kaligtasan natin, yaman natin sa mundo, lalo na sa ating libingan at lalong-lalo na sa buhay na walang hanggan. Alhamdulillah. Hanggang sa muli mga kapatid, pagpalain nawa tayo ng Allah, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at panatilihin sa relihiyong ito at tayo ay palagi ang gabayan ng ating tunay na tagapaglikha. Hanggang sa muli, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.